pagbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Good afternoon po mga kapatid. So sa oras po na ito, ang aking pong bahagi ay bigyan po ng pagtuturo ang ating pong tema sa oras na ito. Ang topic po sa oras na ito, the role of Ellen White in the formation of Adventist theology. So ano po ang gampanin ni Ellen White sa pagkakabuo po ng ating theology, at kasama po dyan yung ating pong doktrina bilang Seventh-day Adventist. Ang topic po na ito ay mahalaga upang makita po natin kung paano po ba nabuo yung ating pong doktrina bilang Seventh-day Adventist. Saan po ba ito nakabase? Nakabase po ba ito sa Biblia o dahil ito ay nakabase sa sulat ni Ellen White? At alam po natin sa ating pong church, maging yung mga offshoots po na galing po sa atin, ay meron po tayong hindi maliwanag na pagkakaunawa tungkol po sa ano yung role ni Ellen White sa ating Adventist theology, kasama po dyan yung ating doktrina. So, halimbawa po, dito sa definition po ni Ron Graybill, okay, Ron Graybill, dati po siyang Assistant Secretary ng Ellen G. White Estate. Kanya pong in-explain, dinefine kung ano po ang doctrine. Sabi po niya dito, the term doctrine is used in the sense of church doctrine. Such doctrine is often found in a church statement of fundamental beliefs. So, yung ating pong, pag sabi pong doktrina, yan po yung nakalatag sa ating 28 fundamental beliefs. Yun po yung ating church doctrine. Ngayon, yung mga Bible study guide po mga kapatid, yan po ay naka-align doon sa fundamental beliefs. Kasi minsan sinasabi nila, itong Bible study guide, ito yung doktrina natin. Actually, yan po yung paliwanag doon sa fundamental beliefs. Okay? Sabi pa dito ni Graybill, it constitutes the church formulation, summary, emphasis, and organization of divine truths. Thus, doctrine expresses the church understanding of God, His will, and ways. So, pag sinabi po natin doktrina, yan po yung pagkakaunawa ng buong church. So, kung meron po akong sarili unawa, pagkakaunawa sa isang topic, hindi po pwedeng i-claim na ito yung doktrina ng church. Hindi po ganon. Kasi pwedeng sabihin po, yan yung pagkakaunawa mo. Lalo na po kung yung paniniwala niyo po ay taliwas
doon sa doktrina. Pag sa doktrina, yan yung paniniwala nating lahat. Kasi may nagtuturo, ito yung doktrina natin. Ang tanong, yan ba ay doktrina ng church o doktrina mo lang? Kailangan malinaw po, anong definition natin ng doctrine? Pag doctrine expresses the church understanding of God, His will, and ways. So, Tagalogin ko, ang doktrina ang nagpapahayag ng pagkakaunawa ng church sa Diyos, sa kanyang kalooban, at sa kanyang gawa. So, kaya po mga kapatid, ang ating doktrina, pag sabing doktrina, ulitin ko, paniniwala nating lahat. So, hindi tayo pwede magsabi na ito yung doktrina ng church, pero taliwas o against sa established doctrine ng church. Ngayon, gusto ko pang banggitin yung ating 28 fundamental beliefs. Ito po yung preamble, para maintindihan po natin yung ating pong doctrine. Seventh-day Adventists accept the Bible as their only creed and hold certain fundamental beliefs to the teaching of the Holy Scriptures. Dati po may nagtanong sa akin, sabi nila wala raw pong creed ang Adventist. Sabi ko meron. Ang creed po natin, Seventh-day Adventists accept the Bible as their only creed. So meron po tayong creed. Kasi pag sabi mong creed, ano pong pagkakaiba ng creed sa fundamental beliefs? Ang creed, once na yan po ay napagtibay, hindi na po yan pwedeng baguhin. Kaya yung sa Roman Catholic Church, meron silang Nicene Creed. Yung sinabi po noong 4th century, noong 4th century, hindi na po yan pwedeng mabago at hindi yan mababago kasi yun po yung idea ng creed, hindi kailanman mababago. So, ang Bible, naniniwala tayo, ang Bible hindi magbabago yung aral sa Biblia. Pero, naniniwala tayo and hold certain fundamental beliefs to the teaching of the Holy Scripture. So, yung fundamental beliefs po, ulitin ko, yung creed, hindi magbabago. Ang fundamental beliefs, pwedeng magbago, pwedeng mag-revise, pwedeng magkaroon po ng revision. So these beliefs as set forth here constitute the church understanding, okay, ulitin ko church understanding and expression of the teaching of Scripture. Ano pong sinabi? Revision of these statements may be expected at a general conference session when the church is led by the Holy Spirit to a fuller understanding of Bible truth. So yung idea po ng progressive revelation. So, meron po tayong mas malalim na pagkaunawa sa pagkakaunawa sa Biblia, magkakaroon po tayo ng revision. At the same time, or finds better language in which to express the teachings of God's holy word. Tatandaan po natin, ang language, yan po ay dynamic. Yung salita ngayon, after 10 years, after 20 years, 50 years, nagbabago po yan. So, kailangan po magkaroon ng revision. Okay? So, ito po yung preamble po ng ating fundamental beliefs. So, ang ating fundamental beliefs po ay yung ating pong, dati po 27 fundamental beliefs. Yan po ay napagtibay noong 1980. Okay, 1980. And noong 2005, from 27 naging 28 po. Kaya nagkaroon po dyan yung Growing in Christ, yung fundamental beliefs number 11. So, 2005 po, nadagdagan po ng fundamental beliefs number 11. Noong 2015, nagkaroon po tayo ng revision. So, ibig sabihin, pag kinumpare po ninyo yung 1980, 2005 fundamental beliefs, sa fundamental beliefs po natin ngayon, makakakita po kayo ng mga pagbabago sa wordings. Mahalaga po yun. Kasi ito po yung understanding ng church. So, punta po tayo sa fundamental beliefs number 1, the Holy Scriptures. The Holy Scriptures, Old and New Testaments are the written word of God given by divine inspiration. The inspired authors spoke and wrote as they were moved by the Holy Spirit. In this word, God has committed to humanity the knowledge necessary for salvation. The Holy Scriptures are the supreme. Ano po ang Holy Scriptures? Supreme, authoritative, and the infallible revelation of His will. They are the standard of character, the test of experience, the definitive revealer of doctrines, and the trustworthy record of God's acts in history. So, malinaw po dito sa fundamental beliefs number 1, ang Bible, ang definitive revealer of doctrines. Ibig sabihin, ang basis of our doctrine comes from the Holy Scriptures. Ito rin naman po yung paniniwala ni Ellen White. Sabi sa Great Controversy, page 595, God will have a people upon earth to maintain the Bible and the Bible only as the standard of all doctrines and the basis of all reforms. Okay?
Sabi pa niya sa Selected Messages Book 1, page 416, the Bible and the Bible alone is to be our creed. Ano po yung creed natin? Ayon kay Ellen White, the Bible and the Bible alone. The sole bond of union. Let us lift up the banner on which is inscribed, the Bible, our rule of faith and discipline. So malinaw po kay Ellen White. Ang posisyon ni Ellen White, ang basis of doctrine po natin ano? The Bible and the Bible alone. Ngayon pupunta po tayo sa ating fundamental belief number 18, the gift of prophecy. Sabi po dito, the scriptures testify that one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church, and we believe it was manifested in the ministry of Ellen G. White. Her writings speak with prophetic authority. So yung sulat po ni Ellen White, meron po siyang prophetic authority and provide comfort, guidance, instruction, correction to the church. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. So malinaw po ang sabi ni Ellen White. Ano po ang standard ng ating teaching? The Bible. Okay, yan po yung sa fundamental belief number 18. So ito po, ulitin ko po, revision of these statements. Bakit po magkakaroon ng revision? Fuller understanding of Bible truth or finds better language. Kasi gusto ko po i-compare ito doon sa 1980. SDA fundamental belief number 17, the gift of prophecy. Okay? So ito po yung statement. Tingnan po natin, gusto ko po magkaroon po ng comparative sentence by sentence. Makikita nyo po yung revisions. Sa 1980, ito po yung nakalagay. Especially ito po yung pinakamahalaga po din sa part na to. As the Lord's messenger, her writings are a continuing and authoritative source of truth which provide the church comfort, guidance, and instruction and correction. Mapapansin niyo po sa 1980 ang nakalagay po ano? Authoritative source of truth. Kaya po may nagtuturo, sabi, tingnan nyo, nakalagay sa fundamental belief number 17 na yung source ng doctrine natin pwede rin manggaling sa sulat ni Ellen White. Hindi ko alam kung napapanood niyo po yung video na yon. Yun po yung 1980. Nakalimutan po i-quote yung 2015, yung latest. Kasi yung sa latest po, ito na po yung nakalagay. Her writings speak with prophetic authority and provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church. Ang tanong mga kapatid, bakit po nagkaroon ng revision noong 2015? Ano po ang meron sa authoritative source of truth sa prophetic authority? Tignan po natin yung minutes noong 2015 GC session. Sabi po ni Arthur Steele, ito po yung reason bakit po binago or ni-revise yung word na authoritative source of truth to prophetic authority. Ito po ang dahilan dyan. We have received a request from a division that it is very, very seriously appreciating the writings of Ellen G. White. It is a division that has distributed a lot and translated a lot of her books, but they sent us a message. They said they have a hard time to defend one phrase, especially when it is translated in their language. The expression is authoritative source of truth. They ask us if we can find another language that would clearly state on one side that we have our foundation only in the scriptures, but yet on the other side also say that we really believe and treasure and appreciate the writings of Ellen G. White. So, makikita niyo po yung language po sa fundamental beliefs, hindi po yan creed na hindi pwedeng magbago. Magbabago po yan. Ano po ang dahilan? To a fuller understanding or better language. Okay, bakit po? Kasi ang gusto po ng isang division, paano natin babalansehin na yung basis of doctrine natin ay ang Bible and at the same time, hindi natin minamaliit o pinapawalang halaga ang sulat ni Ellen White. So yun po yung tension doon, paano mo babalansehin? Kasi sa theology mga kapatid, hindi pwedeng mabasa sa Bible, ito na. Kasi pag binasa niyo po sa ibang talata ng Biblia, meron din pong seemingly na magkakaroon po ng kontrahan. So, ang goal po ng theology, paano mo siya i-reconcile and how do you i-harmonize yung mga seemingly contradiction sa mga biblical doctrines. Yun po yung role ng theology. Ang role ng theology, i-harmonize, okay, isi-systematize, hindi para guluhin yung doktrina. Hindi po yun yung role ng theology. Ang role ng theology,
paano mo papaliwanagin o mababawin yung seemingly contradiction. Ito po yung tugon ni Arthur Steele. And then we continue trying to replace the words that was causing problems in one division, and especially authoritative source of truth, but yet finds expression that would really give authority to the writings of Ellen G. White. We say, ano po yung pinopose po nilang word? Her writings speak with prophetic authority and provide comfort in the present tense, provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church. Ngayon may nagtanong, sa GC session po may mga nagtatanong dyan eh. Ito ay mayroong nag-clarify. Si Roscoe Howard, sabi niya, I appreciate the writings of Ellen G. White and believe she has a voice for the church. But I'm concerned with the line that says, and her writings speak with prophetic authority. And I'd like to ask the committee, what do they mean by prophetic authority? Anong ibig sabihin ng prophetic authority? I can see some people taking that and saying her writings are just as authoritative as scripture because she is equated now with prophetic authority. So ano ibig sabihin ng prophetic authority? So yung committee, dinefine it. Ano ang prophetic authority? Sabi ni Angel Rodriguez. Okay, pag sabing prophetic authority, ito po ibig sabihin yan. Prophetic authority is the authority of a prophet. In the Bible, you have different types of authority. You have the authority of the king that is based on dynastic succession. You have the authority of the priest who is based again on heritage. The sons of Aaron became priests and they inherited, so to speak, the authority of priest. So sa Bible po mga kapatid, may iba't ibang klase po may iba't ibang klase po ng authority. Hindi po yan magkakaparehas. So sabi ni Rodriguez, but when you come to prophet, you have to ask for yourself, where do they get their authority? And they said, and they get it from God. So pag sabing prophetic authority, yung authority nila, galing kanino? Sa Diyos. And therefore, we refer to their authority as unique, the authority by prophet. And in a sense, all prophets have prophetic authorities, the same authority. It's the function of them as prophets that may differ, but the authority is the same. So sa Bible po mga kapatid, marami po mga prophet. Okay? Halimbawa si Elijah. Si Elijah po ba, may authority po siya? Wala. Prophet Elijah. May authority siya? Wala. Meron po. Ngayon, paano naman po si isang prophet? Kunwari, si Isaiah. Si Isaiah po sa prophet, magkaiba po ba yung authority ni Isaiah sa authority ni Elijah? Or pareha sila? Parehas. They have the same authority, pero magkaiba sila ng function. Ang tanong, si Elijah po ba meron siyang sinulat sa Bible? O part ng scripture? Meron o wala? Wala. Si Elijah, may sulat o wala? Meron. So, ibig sabihin mga kapatid, sa Bible, pag sabing prophetic authority, yung authority ng Bible, ng mga propeta sa Bible, yung mga sumulat ng Bible at hindi sumulat ng Bible, they have the same authority. Si Ellen White, siya po'y propeta, ibig sabihin yung authority ni Ellen White, parehas po sa authority ng mga biblical prophets, although hindi po part ng scripture yung kanyang sinulat. Kasi magkaiba po sila ng function. So dapat malinaw po yun. Hindi, kasi pag sabing, yung sulat ni Ellen White hindi part ng Bible. So hindi siya authoritative. Authoritative po siya. Pero magkaiba sila ng function. Okay, kanibawa, biglang ko ng example. Ang presidente ng Pilipinas, sino po ngayon? Bongbong Marcos. Okay? Ibig sabihin, dahil si Bongbong Marcos ay presidente, magkaiba na ba kami ng nature bilang tao? Siya ba ay mas tao kaysa sa akin kasi siya ay presidente? O ako ay less na tao dahil hindi ako presidente? Parehas po kami. Isipin yung idea ng mga kapatid, magkaiba kami ng function. Okay? Ganun po yung gusto ko illustrate. Yung biblical prophets, tsaka si Ellen White, parehas po yung sila ng authority, pero magkaiba po sila ng function. So walang mas mataas na prophet. Yun po yung ibig sabihin po ni Rodriguez. A prophet is always a prophet. Okay? And is speaking from God, messages from God, and therefore has the prophetic authority that God has granted him or her. So sabi naman po ni Clifford Goldstein, editor po ng Sabbath School natin, siya po yung editor ng Sabbath School lesson natin. Tingnan niyo Sabbath School lesson, may nakalagay dyan Clifford Goldstein, siya po yung editor niyan. Yeah, Mr. Chairman, first I want to speak in favor of the motion. And I understand the concern when you say the word prophetic authority.
there is almost this default to think of the canonical prophets. But I like to remind everyone that through Scripture, Old and New Testament, we have prophets who were not canonical. Ibig sabihin, hindi sila bahagi ng pagsusulat ng Bible. Whose writings weren't didn't write books of the Bible. I think probably, Jesus said there's no greater prophet than John the Baptist. Okay? Did John have prophetic authority? I think so. I think of Nathan. Did Nathan have prophetic authority? Si Nathan po, propeta ba siya? Hindi. Pero may sulat po ba siya sa Bible? Wala. I think King David thought he did. And then there's Enoch. And so I think that we can say prophetic authority. I don't think we have to automatically assume the level of a canonical writer in the Bible. So makikita niyo po yung understanding ng prophetic authority. Sabi pa ni Daniel Duda, Mr. Chairman, I want to speak in favor of this motion. Somehow, they sneak in under the radar in Dallas in 1980 because you can't be a Protestant and have two authoritative sources of truth, which is the Bible and the writings of Ellen White. Kaya nila karoon po ng revision, natanggalin yung word na authoritative sources of truth. And so the reading it is now is very good, and I'm very much in favor of it. It will help us as a church a lot. So tingnan po natin, may isa pong, habang binabasa ko po yung minutes nung 1980, yung GC session, yan po yung part na kapatid ng systematic. Yung systematic po, part po ng discipline namin is to study theology, paano siya na-develop, at the same time, kasama po dyan yung history. So this is part of the history para maintindihan po natin yung role ni Ellen White sa formation po ng Adventist theology. Sabi po ni Otto Peter, may I please express myself in regard to Article 17, yung fundamental belief number 17. It is my opinion that we should stay as close as possible to the words of the Bible. In the third sentence, a continuing and authoritative source of truth can easily lead to misunderstanding. So, ibig sabihin ng 1980, may nag-o-object, wag natin tanggapin yung word na yan. Okay? Sabi pa niya, according to 1 Corinthians 14:3, the gift of prophecy is for edifying the church, for comforting and for admonishing. I fear that this new wording might lead to new misunderstandings and new problems. So 1980 po yun. Hindi na visualize in the future, nagagamitin yung word na authoritative source na, pwede palang gamitin yung writings Ellen White as a source of doctrine. So therefore, I urge that we do not word it the way it appears in the new suggestion. We always confirm the Bible and the Bible alone as the authoritative source of truth. I think this wording does not express our basic belief. So, kinarify po siya ni Neil Wilson, who's the president of the General Conference during that time in the 1980s. Sabi ni Wilson, tatay po ni Ted Wilson, na president po ngayon ng ating General Conference, the last sentence makes it clear that the Bible is the test of teaching and experience. I will ask for an expression. So, doon po sa fundamental beliefs number 17, malinaw po doon na yes, the writings of Ellen White is the authoritative source of truth, pero malinaw din po doon na the Bible is the test of teaching and experience. So parang during that time, noong 1980s, kasi ano naman po yun kumbaga, na-qualify yung ibig sabihin ng authoritative source of truth. Kaso ang problema po mga kapatid, alam niyo naman po sa atin ngayon, pinuputol. Nabasa lang yung authoritative source of truth, the end. Hindi binasa yung sumunod na mga talata. Okay, yan po yung problema. Now, sabi po dito ni Dennis 14, many believe that her visions were the origin of the distinctive doctrines of Adventism. However, a brief look at the historical development of the distinctive beliefs of Adventism reveals a different picture. Marami po mga kapatid, marami mga Adventista ang naniniwala na ang ating mga doktrina ay galing sa vision ni Ellen White. Yung Sabbath, yung sanctuary, lahat. Pero pag pinag-aralan po natin historically, mga kapatid, that is not correct. Hindi po siya correct. Kasi nga, sabi po dito, Adventist pioneers accepted a set of beliefs based on their study of the Bible, and Ellen White's influence in these early years was usually limited to confirmation and clarification of these doctrines. Although her vision sometimes enriched an understanding of some doctrines,
They were never the basis of doctrinal beliefs. So kasi mga kapatid, si Ellen White po, hindi po basihan ng ating doktrina yung kanya pong visions. Okay? Pero yung kanya pong prophetic ministry ay may influence paano po natin nauunawaan yung ating doktrina. So ibig mga kapatid, although ang writings ni Ellen White ay hindi based for doctrine, meron po siyang certain role. Meron po siyang role how we understand our doctrine. So hindi po yan magkalaban. Okay, hindi po yan magkatunggali. Halimbawa, sabi po ni James White, okay, James White, asawa po ni Ellen White, how do they understand the role of the Bible and the writings of Ellen White? Sa kanilang understanding ng doctrinal development. Sabi ni James White, the Bible is a perfect and complete revelation. It is our only rule of faith and practice. Ano po yung ating only rule of faith and practice? The Bible. But this is no reason why God may not show the past, present, and future fulfillment of His Word. In these last days, by dreams and visions, according to Peter's testimony, true visions are given to lead us to God and His written Word. But those that are given for a new rule of faith and practice, separate from the Bible, cannot be from God and should be rejected. So sinasabi po ni James White, ang ating rule, our only rule of faith and practice ay ang Bible. Okay? So yung true vision, okay? Hindi po siya nagbibigay ng new rule of faith and practice. So, ibig sabihin mga kapatid, sa simula't simula mga kapatid, malinaw po sa ating mga pioneers yung kanilang understanding sa role ni Ellen White sa ating doctrinal development. At maging ganito rin po yung understanding po ni Ellen White sa kanya pong ministry. Halimbawa po, sa early writings, page 78, sabi ni Ellen White, I recommend to you, dear reader, the word of God as the rule of faith, of your faith and practice. By that word, we are to be judged. God has in that word promised to give visions in the last days. Ano po? Bakit po binigay yung vision? Not for a new rule of faith, but for the comfort of His people and to correct those who err from the Bible truth. Thus God dealt with Peter when He was about to send him to preach to the Gentiles. Malinaw kay James White, malinaw kay Ellen White, ano yung role ng spirit of prophecy o ng gift of prophecy. Pero bakit sa panahon po natin ngayon, maraming alam nyo, sabi ni Ellen White, yung vision is not for a new rule of faith. Hindi siya basihan ng doktrina or paggawa ng doktrina. It is the Bible. Pero marami po mga Adventist, marami mga kapatid natin na taliwas din sa sinasabi ng mismong propetang tinawagan ng Panginoong Diyos na ginagawa pong doktrina yung kanyang sinabi. Doon po tayo may problema. Kaya kailangan po natin ayusin yung ating pong understanding in that situation. So, ano po yung role ni Ellen White sa doctrinal formation natin? Ang role po ni Ellen White's writings play a formative role. Yung role po ni Ellen White, formative. Okay? Yung word po ay formative role rather than a normative role in the development of Seventh-day Adventist doctrine. This means that while her insights and guidance significantly shape and influence how the church understands and articulates beliefs, her writings are not considered the final authority for doctrine. Number 2, the Bible remains the ultimate standard and all doctrinal positions must be grounded in Scripture. Ellen White's role is to illuminate, clarify, and emphasize biblical teachings rather than to establish new doctrines or override biblical authority. So, may introduce po ako sa inyong dalawang word. Okay? Normative authority and formative authority. Ano ang formative authority at ano po yung normative authority? Pag sinabi pong normative authority, ito pong ibig sabihin ng normative authority, which ito po yung role ng Bible. Normative authority refers to something that serves as a standard or final authority. Kaya nga yung writings ni Ellen White, sabi ni Ellen White, yung aking sulat ay i-judge ng Bible. So, ibig sabihin yung Bible po yung pinaka-ultimate judge. Even the writings of Ellen White is judged by what the Bible says. Kasi ang Bible po yan yung normative authority. In the context of doctrine, a normative source determines or dictates what beliefs or teachings are considered correct or authoritative. For example,
in Seventh-day Adventist theology, the Bible is considered the normative authority, meaning it is the ultimate standard against which all teachings are measured. Now let's go with the formative, okay? Formative authority. Pag sabi kong formative authority in relations to Ellen G. White, ito po yung understanding natin dyan. Formative authority refers to something that shapes, influences, or guides without being the final authority. So, ibig sabihin, yung writings Ellen White, nag-help po siya sa how we understand our doctrine. Sabihin, yung understanding po na sa doctrine, it comes from the Bible study. Then, nung nagkaroon na po siya ng Bible study, yung si Ellen White, ang role po niya is to shape it, to guide it. Kung tama ba sila or hindi sa kanilang understanding. Okay? A formative source contributes to the understanding or development of beliefs, but does not have the power to establish doctrines independently. So yan po yan. Then, in this context, Ellen White's writings are formative because they provide guidance, insights, and emphasis that shape how the church understands and applies biblical teachings, but they do not serve as the definitive standard. So yun po yung, that's how we understand. No? May iba't ibang, magkaiba po yung authority ng Bible, in the sense na siya yung normative authority, kasi magkaiba po silang function. Pero yung prophetic authority po ng biblical prophets, tsaka ni Ellen White is the same. Pero magkaiba po sila sa function. Now, ano pong pagkakaiba ng normative and formative authority? So, although binanggit ko na po kanina, the distinction between the normative authority of Scripture and formative authority of Ellen White writing is crucial for Seventh-day Adventists. Scripture is the ultimate standard and rule of doctrine, as Ellen White herself affirmed. Viewing her writings as normative would risk elevating them to standard equal to or above the Bible, potentially undermining the common ground with other Christians and making doctrinal consistency within the church difficult. While Ellen White's writings offer valuable insights and emphasize important biblical themes, they should not serve as the final word in doctrinal matters. Ibig sabihin, kung meron po tayong mga doctrinal differences, hindi yung writings sa Ellen White yung sabi ni Ellen White, ito, tapos na, wala nang usapan. Hindi po ganun mga kapatid. It is still the Bible. Ang role ni Ellen White is to shape or influence or guide us in the understanding of the Scripture. Her extensive commentary on Scripture could unintentionally overshadow the Bible's primary role if used as the decisive authority. Therefore, while her guidance is beneficial, doctrinal disputes must ultimately be resolved by referring back to Scripture. So, yun po yung ano natin, bumalik tayo sa Biblia. To give an example, ano po yung role ni Ellen White dun po sa ating pioneering period ng ating church? So ito ay galing po sa statement po ni Ellen White. She wrote that many of our people do not realize how firmly the foundation of our faith has been laid. My husband, Elder Joseph Tates, Father Pierce, Elder Hiram Edson, and others who were keen, noble, and true were among those who, after the passing of the time in 1844, searched for the truth as for the hidden treasure. I met with them and we studied and prayed earnestly. Ano pong ginawa nila? We studied and prayed earnestly. Nag-aaral po yung Bible and praying. Often, we remained together until late at night and sometimes through the entire night praying for light and studying the Word. Again and again, these brethren came together to study the Bible in order that they may know its meaning and be prepared to teach it with power. So makikita po ninyo, Bible study sila. When they came to the point in their study when they said, we can do nothing more. Wala na sila magagawa. Sabihin, hanggang dito lang yung kaya namin. The Spirit of the Lord will come upon me. I will be taken off in vision. And a clear explanation of the passages we have been studying will be given me with instruction as to how we were to labor and teach effectively. Thus, lights was given that help us to understand the Scripture in regard to Christ's mission and His priesthood. A line of truth extending from that time to the time when we shall enter the seat of God was made plain to me, and I gave to others the instruction that the Lord had given me. During the whole time, ano po yung nangyari? I could not understand the reasoning of the brethren. My mind was locked, as it were, and I could not comprehend the meaning of Scriptures we were studying. This is one of the greatest sorrows of my life. I was in this condition of mind until all the principal points of our faith
were made clear to our minds in harmony with the Word of God. The brethren knew that when not in vision, I could not understand these matters, and they accepted as light direct from heaven the revelations given. So makita nyo po dito, may Bible study, tapos nagkaroon po siya ng vision. Pero during that vision, hindi niya maintindihan yung pinag-uusapan ng mga kasama niya. Okay? So sabi po ni Dennis 14, it was only after the participants at these meetings had reached a dead end, so to speak, that her visions played an influential role. Sabihin, nung wala na silang maintindihan, tsaka po pumasok yung spirit of prophecy, yung gift of prophecy. So, in that role was limited to guidance and confirmation, not to the formulation or generation of new ideas or beliefs. This divine guidance was usually practical and did not alter the theological core of the doctrine. So, sabi pa ni Dennis 14 tsaka ni Jerry Moon, the role of Ellen White's vision in relation to these core doctrines was not to originate them, but to corroborate and confirm them in the thinking of the Millerite Adventists. That is, to convince the Millerites that these doctrines were true. Ganun din po yung observation ni George Knight. Sabi po ni George Knight, ano po ang role ni Ellen White sa formulation po during the 1861 and 1863? Her visions nearly always confirmed doctrinal positions that others had already arrived at through intense Bible study. Thus, we can best view her role in doctrinal formation as one of confirmation rather than initiation. Ibig sabihin mga kapatid, pag yung role ni Ellen White, hindi siya nag-i-initiate ng doctrine. Kundi ang nag-initiate po ng doctrine is toward doon po sa study of the Bible. Nung nagkaroon sila ng study of the Bible at hindi nila maintindihan kung saan pupunta, kasi parang dead end na, nandun na po si Ellen White. Nakikita po natin dito yung guidance ng Panginoon. Ito tama, ito mali yan. Pero hindi po nakita ko sa langit na kinakailangan magsabat tayo. Hindi po ganun. Kaya dapat magsabat tayo. Okay? Meron na kasi example po dito. Okay? Ito po yung example ng paano po nabuo yung ating doctrine, yung Sabbath doctrine. Halimbawa, una, ito po historically mga kapatid the Seventh-day Sabbath became an issue among some Millerite Adventists even before the disappointment of October 1844, influenced by Seventh-day Baptists. So yung ating pong Seventh-day Sabbath, yan po yung merong influence ng Seventh-day Baptists. Okay? Tapos si Joseph Bates, a key founder in Sabbatarian Adventist movement, studied and accepted the Sabbath doctrine in early 1845, sharing it with others like Crosier, Hahn, and Edson. Bates also engaged with their study on the Heavenly Sanctuary, forming a collaborative foundation for key Adventist beliefs. So, ano po nangyari? Joseph Bates presented the Sabbath doctrine to James and Ellen Harmon. Ang initial reaction po ni James White tsaka ni Ellen Harmon after nila ikasal was negative. Basahin niyo po sa Testimonies to the Church Volume 1. Makikita niyo po dyan, may statement si Ellen White na negative siya sa Seventh-day Sabbath. Okay? But after extensive Bible study, they accepted the Sabbath in autumn of 1846. Paano po nila tinanggap yung Sabbath? Sa vision ba or sa Bible study? Si Ellen White po ano po yan? Through Bible study. Ellen and James White began to observe and teach the Seventh-day Sabbath, aligning their beliefs with biblical findings. So nung tinanggap na nila yung Seventh-day Sabbath, ano pong nangyari? In April 1847, Ellen White had a vision confirming the importance of Seventh-day Sabbath. Okay, una, nag-Bible studies si Joseph Bates, tapos tinuro kila James White, tsaka kay Ellen White, ayaw nila, negative sila. Nagkaroon ng Bible study, tinanggap na yung Seventh-day Sabbath. Then after that, nagkaroon ng vision si Ellen White na yung kahalagaan ng Seventh-day Sabbath. So ang tanong, ano po nauna? Bible study or vision? Bible study, then vision. So makikita niyo po yung role. Okay, hindi po magkawalan mga kapatid. Makikita po natin yung different role dyan. She emphasized that her acceptance of the Sabbath was based on Bible study before receiving any vision on the subject. Sabi pa ni Ellen White, it was months after I had commenced keeping the Sabbath before I was shown its importance and its place in the third angel's message. So makikita po natin dyan, by the time Ellen White's vision confirmed the Sabbath, Joseph Bates had already published his findings in January 1847. His study integrated the Sabbath with the Second Coming, the Heavenly Sanctuary, and the three angels' messages of Revelation 14. Ellen White's role was to confirm the Sabbath doctrine through her vision, not
to originate it, emphasizing the primacy of Bible study in doctrine formation. So let's go to our conclusion. While the Bible remains our normative authority, the ultimate standard of rule for faith, Ellen White's prophetic insights have been formative in the sense of guiding and emphasizing certain biblical teachings without supplanting Scripture's primacy. Her contributions have helped shape our understanding, provided practical guidance, and steered the early Adventist movement away from potential pitfalls. Ellen White's role was not to originate new doctrines, but to confirm and illuminate the truths discovered through diligent Bible study. Her visions often provided clarity when early Adventist pioneers reached an impasse, offering confirmation and practical direction rather than altering the core theological foundations established by the Scripture. So this is the appeal and call to action to everyone. Fellow church leaders, your task is to bring clarity to the church on the role of Ellen White. Her writings are a guiding light, but the Bible remains our true north. Educate the church that her prophetic voice enriches our understanding without ever standing equal to Scripture. This approach ensures her ministry remains a blessing, not a point of contention. Let your leadership foster unity by teaching this balance. A well-informed church, a well-informed church is a united church, one that values the prophetic ministry of Ellen White while firmly standing on the foundation of God's Word. So, thank you everyone. Thank you po sa time for this discussion about the role of Ellen White in Adventist theology. Thank you po. Ayan, marami po ba tayo natutunan ngayong hapon sa ating unang lecture? Amen. Ngayon po, Pastor, dito po tayo muna at mukhang mag-open po tayo ng short question and answer po. 3 tanong po ating entertain. So meron po ba ditong gustong magbigay ng kanilang tanong or siguro clarification or magbigay linaw po sa ating topic na binigay po ng ating Pastor Ryan Martinez? Anyone po? Hello, Pisabat po. Ako po si Brother Johnny Espilita. Salamat sa pagkakataon at nandito yung ating mga magigiting na pastor. Itong aking tanong ay tanong ng gustong makatuklas. Ibig sabihin gustong madagdagan yung kaalaman. Si Ellen G. White ay ipinanganak ng 1827, November 26. Sinong nag-ordin sa kanya as a prophet? At hindi naman mababasa sa Biblia, hindi naman nakatala sa Biblia ang kanyang pangalan. At kailan siya inordinahan? Thank you po. Ang tanong po ay inordinahan bilang propeta. Wala po tayong mababasa na meron pong ordinasyon sa propeta. Pero meron po tayong mga references na si Ellen White po at the age of 17, especially during the December 1844, nagkaroon po siya ng first vision about sa great disappointment. So, sa Bible mga kapatid, una, syempre, hindi tayo naniniwala na dapat mababasa yung pangalan ng propeta para maging propeta. Okay, wala po tayong ganong doktrina. Yan po yung paniniwala po ng ibang sekta. So, naniniwala po tayo na si Ellen White, hindi niya po kiniklaim na siya'y prophet. Meron siyang statement na I do not claim to be prophet, pero wala rin po siyang problema kung siya pitatawaging propeta. Ang nag-claim po na siya'y propeta, hindi po siya. Ang nag-claim na propeta siya, yung mga taong nakasaksi nung siya po'y nasa vision. At the same time, ang sumasaksi sa kanyang pagiging propeta ay yung kanyang ministry. Ang sabi nga sa Bible, you shall know them by their fruit. During her time, marami po nag-claim ng propeta, even today. Makikita niyo po, pag nag-claim po ng propeta, halimbawa, pag sinabing propeta, sila yung leader ng church. At sila yung leader ng church na ipapasa yung leadership sa mga anak. Ang tanong, sino sa mga anak ni Ellen White? Nung namatay siya, even yung mga po niya, mga leader ng church natin. Okay? Nung namatay po si Ellen White, marami po sa mga propeta nagpapakilala ngayon, pag namatay sila, mayayaman po sila.
Di ba? Mayaman sila, kahit buhay pa nga, mayaman sila, may mga helicopter. Pero si Ellen White, mga kapatid, mantakin niyo po, nung namatay siya, meron po siyang utang. Isipin niyo, propeta ng church may utang. Okay, may utang po siya. Paano ko po nasabi? Kasi meron po siyang last will and testament. Sa kanyang last will and testament, sinabihan niya yung Ellen G. White Estate na i-publish niyo itong mga book na ito para pambayad sa mga utang ko. Pero ang tanong, bakit siya nagkautang? Dahil ba siya nagpakasaya para yumaman, para sa kaligayahan? Na ginagawa po ng ibang mga propeta sa panahon natin ngayon? Kaya siya may utang kasi para sa gawain. Para magpatayo ng school. Nangutang siya para magpatayo ng school. Ang kanyang sistema para mabayaran yan, susulat siya ng aklat. Yung proceeds po niyan pupunta sa pagpapagawa po ng school. So, ibig sabihin, sa kanya pagsusulat, mga kapatid, ngayon sa panahon natin, para yumaman ka, sumulat ka ng aklat, di po ba? Pero sumusulat siya ng aklat, hindi para yumaman, kundi yung income ng kanyang mga books, ibinabalik niya sa gawain. Ang tanong, paano kung masabing propeta siya? Kasi by their fruits, you shall know them. Amen. Yun po sagot ko po doon. Thank you po, Pastor Ryan. May iba po ba? Brother MJ? Ayan. Ang tanong ko lang naman po, Pastor. Hello. Ang tanong ko lang naman po ay more sa what if, paano kung, kasi nakita po namin yung sa presentation po ninyo regarding sa GC session na nagganap noong 1980 at sa GC session na nagganap noong 2015. At ang topic po na pinag-uusapan dyan, which na-present po ninyo, ay sa phrasing patungkol sa role ni Ellen White na iniba from authoritative source of truth hanggang sa prophetic authority. So ito lang naman po, Pastor, yung what if question ko. Since na-present yun din po, kung di po ako nagkakamali, sa 2015 GC session minutes na sinabi or pinag-usapan dito yung issue ng authority ni Ellen White na sinasabi nakapantay ng scripture. And gusto nilang i-correct yun somehow. Meron po bang case, Pastor, base po sa findings po ninyo, na since alam po natin na ang GC session naggaganap po every 5 years, so hindi lang po isang GC session naganap from 1980 to 2015. For sure, meron pong at least 7 GC sessions. Meron po ba kayong nakita, Pastor, na during the previous GC sessions noong before 2015 na naging major issue po ba yung authoritative or yung naging issue po ba na regarding sa authority ni Ellen White previously before po yung GC session ng 2015? And if so, ano po yung cause na na-delay pong pag-usapan ito before later on correct noong 2015? Okay. Ulitin ko ulit, ang ating fundamental beliefs, meron po siyang tatlong, nagkaroon tayo ng fundamental beliefs 1980. So, isabihin yung minutes ng GC session about fundamental beliefs, meron sa 1980. 2005, revision, dinagdag yung fundamental beliefs number 11. Wala akong nabasa sa 2005 fundamental beliefs na pinag-usapan nito po sa prophetic authority. So, ang meron lang reference yung 1980 tsaka yung 2015. So yung sa sagot mo, wala akong nabasa na pinag-usapan nila sa GC session yung authoritative source of truth in between 1980 to 2015. Bukod sa yung during the 1980s and during the 2015. In between, wala akong nabasa na discussion about that. Alright, salamat po, Pastor. Okay po, last na question po before we go to the next presenter. Ayun, si kapatid yan. Sige, happy Sabbath po sa inyo lahat. Ayan, so I am Ramson, and this Seventh Day Adventist is considered as my newfound faith. As if you guys remember na isa po ako sa nag-testimony dito ng conversion story ko from IMC, Iglesia ni Cristo. And so, the one who convinced, the reason why I am convinced to be in this denomination, because everything that is being taught in this denomination is very biblical, right? So my question is, regarding sa topic po ninyo, Pastor, first is, not everyone who claims to be a prophet is a prophet, right?
So my question is, what biblical or what test or specific biblical test that saying Ellen G. White is a prophet? Okay. Siguro, bigyan ko ng konting pahapyaw sa Christian church, meron po kasing mayroon dalawang view. Naniwala po sila na kapag kami nag-claim na prophet, ngayon, automatically, they are false prophet. Kaya pagka kumakausap ko ng ibang religion, kapag ang view nila ay nag-close na yung canon, okay, close na rin yung, wala na rin gift of prophecy. Okay? Ang mga Adventist naniwala na in the last days, according to Joel, na ang inyong mga anak, na lalaki at babae magkakaroon ng mga panaginip at pangitain. So, ang pagkakaiba ng Adventist, we believe na ang gift of prophecy ay mag-exist until Jesus comes. Yung ibang religion, nung 2nd century, tapos na yan. Lahat ng magpapakalang prophet, false prophet. Kaya, when we talk about, pag pinag-uusapan natin yung pagiging propeta ni Ellen White, paano po patutunayan na si Ellen White propeta, pero yung taong ito, ang kanyang foundational thinking, ang lahat ng propeta after the close of the canon ay false prophet. Kahit anong paliwanag mo ng biblical test of prophet kay Ellen White, di siya maniniwala. Okay? Kaya kung yung taong ito naniniwala siya na si Ellen White, na ang prophet ay tapos na nung 2nd century, hindi mo dapat patunayan na si Ellen White propeta. Ang papatunayan mo, ang gift of prophecy ay nag-exist pa rin from the 2nd century until the time Jesus comes. So pag nag-agree na siya, then you prove ito yung mga test of the prophets. Kasi kasi ginagawa natin, pinapatunayan natin na si Ellen White propeta. Pero yung kausap natin, ang kailang thinking, anyone who claims prophet after the close of the canon are false prophet. Useless po yung argument natin. Okay? Yun yung reply ko doon. Yun ang reply ko doon sa sagot na yun. Dahil lang po akong ibibigay na talata para po doon sa tanong na additional yung sagot ni Pastor. Kung paano tinest si Ellen White ayon sa Bible. Yung una po ay sa Numbers 24 verse 4. Ang sabi po dito, siya ay nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos, na nakakita ng pangitain na makapangyarihan sa lahat, na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Na-experience po ito ni Ellen White. At nagpatutuo yan yung mga taong nakasama niya habang siya ay nasa vision. Pangalawa po, Daniel 10 verse 8, mga kapatid, na habang siya ay nasa vision, ang prophet ay have no physical strength. Na-experience din po niya ito. Kasi ito naranasan po ito ni Daniel. At yung pangatlo po ay sa chapter 10 verse 17. Prophet in vision, do not breath. So alam naman natin na tinest siya, habang nasa vision siya, naglagay ng salamin na hindi nag-moist yung kanyang galing sa kanyang hininga, at the same time yung kandila na tinapat sa kanyang ilong, hindi talaga siya humihinga. So ibig sabihin po ay sa pagkakawa ko doon sa question na yon, ay ano yung biblical test na in-apply para siya po ay ituring natin o kilalanin bilang isang propeta. So yun lang po yung aking additional dito doon sa tanong na yan. Thank you. Thank you po, Brother Johnson, sa additional na pagpapaliwanag dito sa ating tanong. So ngayon po, mag-proceed na po tayo. Maraming salamat po, Pastor Ryan, sa ating napakagandang presentation. Ngayon po, susundan po tayo ng ating buting pastor, Pastor Roniel Villamor, na siya po ngayon ay Associate Pastor and Chaplain sa Philippine International Church. At ang topic po natin, kung marami po tayong tanong regarding Ellen White, sa kanyang authority, sa kanyang prophetic authority, I should say, or sa kanyang gift of prophecy, atin po itong tatalakayin sa presentation na po nakasunod. Happy Sabbath mga kapatid. Mga kapatid, kilala niyo ba si Ellen White? Kilala niyo po? Sino po nagsasabing kilala niyo si Ellen White? Taas po kamay. Kilala ko si Ellen White. Gaano niyo kakilala si Ellen White? Para makilala po natin siya, bibigyan natin ngayon ng konting kumbaga summary ng kanyang buhay. Gusto niyo ba yon? Summary ng buhay ni Ellen G. White.
Okay? Ito mga kapatid, dahil ito ay kwento niya, babasahin natin. Amen? Ayan. So magkakaroon ng reading report ngayon. Okay? So ito ay mula pagkasilang hanggang sa kanyang kamatayan. No, konting kwento ng buhay ni Mrs. Ellen G. White. Okay. So sino dito hindi masyadong kilala si Ellen White? Yan, marami din palang hindi masyadong kilala. No? Si Ellen White, mga kapatid, makikilala nyo ngayon na siya ay, siyempre, white. Kasi siya po ay American. No? Tapos, siya ay minister's wife. Ellen White, minister's wife. Isang magulang. At makikilala niyo pa siya ngayon. Ang kanyang apelyido noong dalaga ay, alin? Ano apelyido ng dalaga? Gold. Apelyido niya ng dalaga ay Harmon. Bakit daw G? Bakit daw G? Sa kanila kasi mga kapatid, para ma-preserve yung apelyido ng nanay, yun yung gagamitin niya. Ellen Go, hindi niya na yung mga anak niya ang gagamit ng apelyido niya. So ang middle name ng mga anak niya ay H. Iba dito sa Pilipinas, iba doon sa kanila nung panahon po nila. So para ma-preserve yung yung apelyido ng nanay niya, nung dalaga, so ginamit yung G. Ngayon, para ma-preserve naman yung pangalan ng apelyido ni Ellen White nung siya ay dalaga na Harmon, so yun yung gagamitin ng kanyang mga anak. Actually, yan po talaga dapat, kahit dito sa Pilipinas, hindi lang natin sinusunod. Kaya ang mga anak at saka mga magulang, ang nanay at saka mga anak, hindi dapat parehas ang middle name. Pero dito sa Pilipinas, parehas, di ba? Hindi yun dapat gano'n. Kasi para ma-preserve po talaga ang apelyido nung nanay nung siya ay dalaga. So, ang kanyang apelyido po nung dalaga ay Harmon. Ellen G. White. Now, si Ellen G. White, mga kapatid, ay mula sa Harmon family. No? Siya ay merong kakambal. Di ba may magkakambal na hindi magkamukha? So si Ellen G. White, mga kapatid, ay meron siyang kakambal. Pinanganak siya sa Maine. Gorham, Maine. Noong November 26, 1827. Ang tatay niya ay si Senior, Robert Harmon Senior. At ang kanyang nanay, tinan mo, para ma-preserve yung apelyido ng nanay, yung dalaga, Eunice Gold Harmon. Itong pamilya na to ay merong walong anak. So ang tatay ni Ellen G. White at nanay niya ay mga church planters. No? Kasi family is a small church. Small group agad, 10 agad sila, mga kapatid. Yan ang pamilya ni Ellen G. White. Meron siyang 7 kapatid. Pangulo siya. Mga pangalan ay si Caroline, Harriet, John B., Mary, Sarah B., Robert Jr., Ellen Gold, and Elizabeth. Ito yung kanyang kakambal. Itong kanyang kapatid, ito sila ay mga lahi talaga ng mga minister's wife, no? Dahil yung kanyang mga kapatid ay naging asawa ng mga pastor ng Methodist. Pagkatapos ng si Ellen White sa childhood niya, ating tingnan yung kanyang childhood. Noong 1836, ay nagkaroon siya ng aksidente. Nagkaroon ng aksidente si Ellen White doon sa kanyang eskwelahan. So noon pa lang, meron ng mga bully. Marami nang nambubuli. Ano naman lang siya ay binuli, mga kapatid. Nagkabatuhan tuloy. Binato siya ng mas matanda sa kanya. Tinamaan yung ilong ni Ellen White. Ito ang masama pag tayo ay ng mga nambubuli, no? Tingnan mo naging resulta. You will inflict pain towards others at suffering.
So yun, si Ellen G. White, mga kapatid, hinimatay siya. Dito ba naman tamaan? Hinimatay siya sa sobrang sakit. Alam niyo po, nagbago ang mukha ni Ellen G. White. Medyo po talaga nagbago, na-deform yung kanyang mukha, mga kapatid. Sa panahon rin, walang surgery, walang plastic surgery, walang mga surgeon. So ang tingin ng mga tao sa kanya, siya ay kasi nga na-deform yung kanyang mukha. Alam nyo, gusto na takpan ng tatay niya lang. Kasi yung tatay niya, tagagawa ng sombrero yun. Ang negosyo nila ay tagagawa ng sombrero. Kasi mga kapatid, na-deform talaga yung kanyang mukha. Talagang, yung ilong kasi nagpapaganda po din, di ba? Ngayon, nawala yun sa kanya. Tinamaan ng bato, mga kapatid. Hindi na nga siya makilala ng kanyang tatay. Tingnan yung hirap ni Ellen White, mga kapatid, nung bata siya. Naghirap na nga siya nung buhay pa, hanggang ngayon pinapahirapan pa natin siya, pinagtatalunan pa natin yung kanyang mga writings. Hirap ng buhay ni Ellen G. White. Sa tingin ng kanyang mga kaibigan na yan, ay isa na siyang unattractive, mahina, underweight pa. Sa kondisyon na ito, ang tingin ni Ellen White, si Jesus na lang yung kanyang tunay na kaibigan. Pag may nambubuli sa iyo, tandaan mo yung kanta, may kaibigan ka, si Jesus ang kaibigan mo. Alam niyo ba kayong nambubuli? Ang binubuli ninyo ay hindi yung taong yan, kundi yung Diyos na naglikha dyan. Kaya binubuli natin ang Panginoon kung nambubuli tayo sa itsura ng ating kapwa. Ngayon, si Ellen White lumaki, from childhood, naging teenager siya. Ngayon, after 3 years, noong 1839, nag-enroll si Ellen White sa seminaryo. Kaso, mahina siya. Sa pangangatawan niya mahina, hindi niya rin ma-bear yung intellectual exercise doon kasi mahirap kaya mag-aaral sa seminaryo. Sobrang hirap. Mag-aaral kayo ng Greek, mag-aaral kayo ng Hebrew. So, kaya umalis siya. Hindi niya kinaya, mga kapatid. Kanyang sinisi ang Diyos. Sinisi niya ang Diyos. Kayang saluhin ng Diyos yung bato, hindi. Para hindi tumama sa kanya. Baka ngahipan niya lang yun. Di ba? Sinisi niya ang Diyos. Normal yan sa atin eh. Si Habakuk nga, puro nga lang why eh. Babasahin niyo yung aklat niya. Why, Lord? Why? How long ang paghihirap ko? Ang paghihirap ng iyong bayan. So sinisi ni Ellen White ang Panginoon sa misfortune na to sa kanyang buhay. Ngunit, inopen up niya ito. Maganda talaga meron kang mapag-open ng iyong problema. Sinabi niya sa kanyang kapatid, pagkatapos niyan, ay naibsan yung kanyang sama ng loob. Sinabi niya sa kanyang kapatid. Ngayon, punta tayo sa Ellen White's conversion. So makikita niyo, buhay ni Ellen White, mahirap. Mula pagkabata, nabuli, hindi makapag-aral dahil nang hina, at sinisisi niya ang Panginoon sa kanyang misfortune nung time na yon. Yan yung struggle ng mga adolescents, mga teenagers, mga kapatid. Kaya kung meron kayong anak na teenagers, talagang marami silang mga struggles. Ngayon, si Ellen White, conversion niya. Noong June 26, 1842, si Ellen White ay nabaptize sa Casco Bay. At makikita natin dito yung 4 stages of Ellen White's conversion. So there are stages, mga kapatid, ng conversion ni Ellen White. Noong deathbed repentance niya noong 1836 to 37, Karanas siya na halos malapit na mamatay. Nag-repent siya sa Panginoon. So one first stage ng kanyang conversion. Tapos doon sa Buxton Camp Meeting, 1841, karoon ba rin siya ng conversion doon, mga kapatid. Lalo niyang nakilala ang Panginoon. Kaya umattend lagi kayo ng camp meeting. Mga crusade, mga revivals, para ma-revive po tayo. Pagkatapos, doon sa Portland, noong June 4 to 12, 1842, isa din tong camp meeting, no?
Si William Miller ang speaker, ang topic nila ay Second Coming of Jesus Christ. Dinidiscuss nila ang 2,300 days prophecy. Yung pinapakinggan ni Ellen White yon, naintindihan niya na whatever happens, whatever it take, God is in control of history. Yan ang lesson ng prophecy na naintindihan niya. God is in control. Ngayon, nakamit din siya ng isang tao na ang pangalan ay si Levi Stockman noong 1842 to 43. Tapos sabi niya, nung nag-usap sila, sabi niya, few minutes nga yung kapag binigyan niya ito ng title, papamamagatan niya yung pag-uusap niya doon sa taong ito na few minutes. Sabi niya doon, more knowledge ang kanyang natutunan sa pakikipag-usap sa isang tao kaysa mga sermon o kanyang napakinggan. So yun yung stages ni Ellen White, mga kapatid, ng kanyang conversion. And I believe you have also your stages of conversion. Between 1841 to 43, napakinggan ni Ellen White yung conditionalism idea mula sa kanyang nanay. Ano ito? Naintindihan niya na soul is not immortal. No? Dito niya rin naintindihan na walang kaluluwa ang tao. Kundi ang tao ay hindi tao ay ang kaluluwa. So naintindihan niya dito, mga kapatid, mula sa kanyang nanay na ang soul ay not immortal. Tapos noong late 1843, autumn 1844, sabi ni Ellen White, nakaranas din siya ng happiest year sa kanyang buhay. Dahil darating na si Jesus. Okay, sabi ni William Miller, maghanda kayo. October 22, 1843, inuulit niya 1844. So dalawang beses siya naging maligaya. 1843, naligaya, hindi dumating, nalungkot. Tapos sabi ni William Miller, huwag kayong mag-alala, nagkamali tayo ng konti, 1844 pala, October 22. Maligaya na naman sila? Hindi dumating. Nalungkot na naman. Sabi ni Ellen White sa Great Disappointment, we were disappointed but not disheartened. Sa ibang salita, we were knocked down but not knocked out. No? Maaaring sila ay na-disappoint, pero hindi sila napanghinaan ng loob. Ngayon, after disappointment, ano kaya nangyari? Tingnan natin. After great disappointment in 1844, mga kapatid, si Ellen White ay lalo pang humina ang kanyang pangangatawan. Siya na-diagnose ng dropsical consumption. Sino bang nasa medical world dito? Ano ba yung dropsical consumption? Sabi nila yung sa akin lang pwede nyo i-correct kasi I'm not a medical doctor. I'm a preacher. Kaya pwede ako magkamali sa medical term. Mga kapatid, nagkaroon ng sakit si Ellen White, dropsical consumption. Ibig sabihin, sa aking pagbabasa, sa konting pagbabasa ko ay namayat siya. At may infection pa sa mga tissues na konektado sa lungs. So talagang nag-failed yung health ni Ellen White, in which she would live only a short time. Sabi ng doktor, mamamatay ka na. Payat ka na nga. Sasabihan ka pa ng ganong mamamatay ka na, malapit ka nang mamatay. Paano ka pa makakatulog dyan? Ay pagtaas nga lang ng bilihin, hindi ka na makatulog. Lalo na ito, mamamatay ka na. She could not sleep well. Kasi dito, mga kapatid, paano ka makakatulog? Ay dapat matulog siyang nakaupo. Tulog nakaupo. Sobrang hirap nun. Grabing hirap ni Ellen White. At siya ay nagigising sa pag-ubo na may kasamang dugo. Grabe hirap ni Ellen G. White mula sa kanyang baga. Ito ang karanasan ni Ellen White, mga kapatid. Sa dami ng hirap niya, isang beses, dalawang beses lang siya naging maligaya. Noong 1843 at noong 1844. Ngayon, nung sa disappointment, December, nagkaroon siya ng calling. Kasi may tumanggi.
may tumanggi. Una, pumunta ang Panginoon sa ministro na Afrikano. Ang pangalan ay si William Foy. Mula sa mga tribo ng mga Africans, minister din po siya, Baptist. Sabi ng Panginoon, ikaw ang binigyan siya ng vision. Sabi mo, ito ipakita mong vision. Ayaw niya kasi black siya, baka walang maniwala sa kanya, sa kay William Foy. Kaya ang Panginoon ay pumunta kay Hezenfos. Si Hezenfos may mahabang balbas, malaking bulas, magandang bikas, tinig matikas, utak matalas, pinag-aral mataas, pag nagsalita magilas. Pero sa gawain siya umiwas. Pumunta siya, mga kapatid, kay Ellen White. Sabi niya, Ellen Gold Harmon, ikaw ang aking tatawaging prophet. Ikaw ang aking messenger. Tinanggap niya yung hamon, mga kapatid. Maraming gustong bumangon, gustong ibaon, ikahon yung kanyang mga testimony, ngunit hindi pinahintulutan ng Panginoon, mga kapatid ko. At si Ellen White ay naging matagumpay na messenger of God. At the first vision, mga kapatid, ay nangyari noong 1844, December. Anong tawag sa vision na yon? Nandiyan ba? Okay, anong tawag sa vision na yon? The heavenly journey, mga kapatid. Isa, nakita niya na paakyat ng mga tao, no, naghihintay kay Jesus, maraming discouragement. Pero ang Panginoon ay nag-encourage sa kanila. Yun yung first vision, Ellen White. Yun din yung nakita nung dalawang sinabihan pero tumanggi. Ngayon, mga kapatid ko, Ellen White received inspiration, revelation, and inspiration from God. Okay? So anong ibig sabihin ng inspiration? Okay, anong dalawang talata sa Biblia ang nagpapaalala sa inyo pag pinag-uusapan yung inspiration? Second Timothy 3:16-17, meron pa ba? Kay Pedro. So sabi doon, given by divine inspiration, theopnostos. Ano tawag doon sa? Theopnostos ba yun? Ang ibig sabihin lang doon ay, literal meaning doon ay, God breathe. Yan ang ibig sabihin ng ginawa sa English na inspiration, pero ang original meaning doon ay, God breathe. Alam niyo, pag ang Diyos ay huminga, may buhay. So kita niyo, mga kapatid, God breathe. Noong hininga ng Diyos si Adan, buhay. So what's happening here? God is involved, mga kapatid, sa pagsulat ng Biblia. Ngayon ang problema ay hindi tayo binigyan ng mga propetang ito o ano ba ang ibig sabihin ng inspiration. Ano ba yun? Wala silang in-explain. Tapos si Pedro din, sabi niya, guided, pero hindi rin masyadong in-explain. Kaya yung mga theologian ngayon, nag-isip-isip. Ano ba ang ibig sabihin ng inspiration? Ano ba ito? Verbal ba ito? Diniktahan? Sino iniwala na nung in-inspired ang prophets ay diniktahan lang sila? Ito sulat mo, ha? In the beginning was the Word, and the Word was in God, and the Word was God. Tumawag ang Panginoon ng prophet. Pagkatapos, isulat mo to, ha? Diniktahan. Yun ba ang Bible inspiration? Yun ba ang inspiration na ibig sabihin ng Biblia? Maraming mga ka-Adventist na ganun ang view. Mula pa noon. In fact, mga 8th centuries, mga kapatid. So mga 800 years. Ganyan ang view nila sa inspiration. Na nung sinabi na in-inspired ng Panginoon ang propeta, diniktahan sila kung ano ang isusulat. So yun ang view nun. For 800 years. Mula sa kamatayan ni Jesus. Pero may sumibol, mga kapatid. Sabi nila, hindi maniniwala siya sa verbal inspiration, kundi encounter inspiration. Ano yun? Na nagkaroon ng encounter ang tao at ang Diyos. Pagkatapos ng encounter, pinabayaan na ng Diyos yung tao, bahala ka na kung ano isulat mo. Marami hindi naniniwala doon. Kalauna naman ay na-develop ang thought inspiration. In-inspire doon ng Panginoon yung kaisipan ng tao. Pagkatapos ang tao ay gumamit ng kanyang bokabularyo para isulat kung ano yung ni-reveal ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos in-amplify ni Ellen White, sabi ni Ellen White, hindi lang thought ang in-inspired, kundi pati ang buhay mismo ng prophet.
in-inspired ng Panginoon. So sa ngayon mga kapatid, ang Adventist, sa ngayon sa aking nabasa, ay pinagsama-sama ang tatlong yon. Merong may verbal. Kasi nung thus says the Lord, pwede yun. Pagkatapos, siyempre, naniniwala tayong may encounter. Nagka-encounter ang Panginoon at ang propeta, pero hindi tayo naniniwala, iniwanan ng Diyos. At naniniwala tayo ng thought inspiration. Meron, at ang binuo nila, biblical view of inspiration. So mga kapatid ko, pero karamihan sa mga Adventists ngayon, hanggang sa ating mga theologians, ay mas incline sila sa thought inspiration. God inspired the thought, God inspired the writers, and then used the vocabulary they had, pagkatapos sinulat po nila. Yan din ang testimony ni Ellen White. Minsan nga sabi niya, kapag hindi ko ma-express yung ni-reveal ng Panginoon sa akin, maya-maya bigla na lamang darating kung paano ko ito isusulat. Ibig sabihin, kapag ang writer o ang prophet ay in-inspired ng Panginoon, may chance na magkakamali din yung spelling, magkakamali yung grammar, but it doesn't change the intent and the meaning of the message from God. So yun, na-touch natin ng konti yung inspiration po, di ba? Ngayon si Ellen White ay naka-receive ng revelation and inspiration from God. The Adventist people to the city of God, noong December 1844, Midnight Cry Vision, the Heavenly Journey. 1718, mga ganong edad si Ellen G. White, mga kapatid. Nung nakita niya si James White, mahaba yung balbas eh. Tapos maganda ang tindig ni James White. So napasagot niya si Ellen White. Mga kapatid, ito yung buhay ni Ellen White. No? Ellen White met the love of her life in James White, and their life would never be the same anymore. A lot of troubles, mga kapatid. A lot of troubles. Tapos, kinasa sila noong 1846. Pagkatapos, na-meet nila si... Anong bansag kay Joseph Bates? Si Joseph Bates ay kilalang Apostle of the Sabbath. Siya ang nag-Bible study kay Ellen G. White, James White na ang tungkol sa Sabbath. Isa siyang mayaman na tao. Na-meet nila si Joseph Bates, at yun nga, nagkaroon na sila ng understanding tungkol sa Sabbath. Ngayon, sa Ellen White, mga kapatid ko, ay meron ng tinanggap niyong teaching sa Sabbath. April 3, 1847, Ellen White saw in the vision that the law of God in the ark of the heavenly sanctuary with a halo of light encircling the fourth commandment. Grabe, mga kapatid ko, pinakita ng Panginoon. So hindi si Ellen White ang dahilan, no? Kaya meron tayong doktrina ng Sabbath. Pinag-aralan na mula nila ng Biblia na ito ay totoo, ito ang tama na araw na banal. Pagkatapos ang Panginoon, kinonfirm niya sa vision ni Ellen White. Kita niya, mga kapatid, this view confirmed the confidence of the Sabbath-keeping Adventists in their position and brought a clearer understanding of the Sabbath significance. Now, Ellen White and the Sabbath Conference. Tapos nagkaroon ng first general meeting or conferences held by Friends of the Sabbath, mga magkakaibigang naniniwala sa Sabbath, was held in spring 1848, and then Whites attended 5 or 6 such conferences noong 1848 and others subsequently, during which the basic doctrines now held by SDA were brought together. At times during these meetings, groups of the leaders met in session of Bible study. Bible study sila, mga kapatid. No? Hindi sila oy, Ellen White, mag-vision ka naman para maintindihan natin to. No! Bible, prayer, relying the Holy Spirit, Bible study, mga kapatid, lagi silang nag-Bible study. When opinions were divided, Mrs. White's vision corrected error and identified truth. This led to confidence in the position taken by pioneers as the result of Bible study. Yun, ginamit ng Panginoon, nagkaroon ng first pamphlet, mga kapatid, noong 1863, after ng organization noong 1863. Nantakin mo, 19 years bago pinangalanan yung ating church, mga kapatid. 19 years.
Sabi nila may nagsuggest daw na David Hewitt ang pangalan. Pero may iba daw nagsuggest. Ano bang pangalan ng church natin? Ito, may nagsuggest, the most honest man in town, David Hewitt. Agawagin na lang ng Seventh-day Adventist at yun ang nagwagi, mga kapatid ko. So doon sa pag ginamit ng Panginoon si Ellen White, writings, tapos ginamit din siya ng Panginoon, mga kapatid, about health reform. Pagkatapos, mga kapatid ko, ginamit din siya ng Panginoon para magpatayo ng mga health institutions. Noong December 25, Pasko 1865, Mrs. White, nagkaroon siya ng message that the Seventh-day Adventists should establish an institution to care for the sick and teach the patients the principle of healthful living. The Western Health Reform Institute, later known as the Battle Creek Sanitarium, was opened in September 1866, mga kapatid ko. Tapos, nag-visit din sa Europe. Traveler si Ellen White, mga kapatid. Takim, sakitin pa yan. Kwento mo na, may asawa siya, may mga anak, may mga sakit pa sila. Pero nagta-travel sila doing missionary work. Pumunta pa siya sa Europe, mga kapatid. Umattend siya ng session ng European Missionary Council noong 1844. Napaka-traveler ni Mrs. White. Noong August 1885 to August 1887, nandun siya sa European countries. 2 years siya nagstay doon. Pagkatapos, dinalaw niya yung Waldensians place. Ito yung mga pinersecute noon kasi mga Sabbath keeper sila. Nakastay sila sa bukid, mga kapatid ko, tapos parang may bato doon, binutasan nila, habang may persecution doon sila nagtatago, keeping the Sabbath. Mga kapatid ko, dinalaw ito ni Ellen White. Si Ellen White pumunta sa England, sa Germany, sa France, sa Italy, sa Denmark, sa Norway, sa Sweden. Inikot halos ni Ellen White ang Europe, mga kapatid. And now si Ellen White tinawagan papunta sa Australia. Pero sabi ng iba, hindi ko na sabihin, basta napunta siya sa Australia, mga kapatid ko. At the General Conference of 1891 held in March, Battle Creek, an urgent call was presented for Mrs. White to visit the newly entered field of Australia. Biyuda na siya nito. Responding to his appeal, she reached Australia in late December 1891. Kasama yung kanyang anak. Kasama ng kanyang mga sekretary. Her presence in the Australian field was much appreciated by the new members, and her message of counsel regarding the developing work proved highly beneficial in firmly establishing the denomination in the southern continent. On her visit to the publishing house in Melbourne, she recognized another of printing presses she had seen in the vision of January 1875. Mga kapatid ko, lumalgo pa ang gawain sa Australia. Tapos nabuo ang Union Conference sa Australia. Tapos nakapagsulat siya doon sa Australia, mga kapatid ko. Nasulat niya yung testimonies to the ministers, gospel workers. Nasulat niya rin yung nagkasulat din sa mga articles weekly sa Review and Herald, Signs of the Times. Pagkatapos nakapagsulat pa siya ng Youth Instructors ng 1898, The Desire of Ages, mga kapatid ko, the conflict of the Ages series, Thoughts from the Mounts of Blessing. Ang dami niyang nasulat, mga kapatid ko. Dami niyang ambag, hindi lamang sa church management o living holy life, pati na sa medical world, mga kapatid ko. Ngunit, ang tao ay mayroong hangganan. Ellen White, on Sabbath morning, February 13, 1915, she was entering her study at Elms Heaven. She tripped na atisad, mga kapatid, at natumba, nagkaroon ng hip fracture, at 5 months siya nasa wheelchair. Tapos comatose siya lagi, mga kapatid. Tapos sabi niya sa kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan, noong malapit na siyang mamatay, tinawag nila sila, mga kapatid, at according sa mga nagsulat, meron siyang sense of having faithfully performed the work the Lord had entrusted to her.
Confident siya, mga kapatid, that God's work would advance to its final triumph. But on the other hand, anxiety that the individual members of the church should sense the times in which they were living and make the earnest preparation needful to meet the Lord at His coming. Oh, pero inaalala niya pa rin na baka yung iba hindi handa. Her final message, which concerned the literature read by young people, was given March 3, 1915. July 16, 1915, mga kapatid, Ellen White died at the age of 87. Nagkaroon ng funeral service, Ernst Heaven, tatlo, second sa Richmond, California, and during the camp meeting, and the last at the Battle Creek, Michigan, Tabernacle. She was laid to rest July 24 at the side of her husband in Oak Hill Cemetery at Battle Creek. Mga kapatid ko, Ellen White contributed so much in this church. Not because she is good, she is obedient. No. Because of the Lord Himself. Mga kapatid ko, ang matutunan natin sa buhay ni Ellen White, God uses simple people. And if you are ready to be used by God, accepted the challenge and the calling, mga kapatid, you will see big things happening in your life as we have seen in the life of Ellen G. White. Mga kapatid, sobrang daming nagawa ang munting babaeng ito sa iglesia ng Diyos. Tayo pa kaya na walang mga kapansanan? God can use us mightily for His glory and furtherance of His work. That's it, mga kapatid. The short story of the messenger of the Lord, Ellen Gold Harmon. Alam niyo ba na siya ay merong worldwide congregation na 136,879 members. Grabe ang ministry ng babaeng ito. At ikaw, simpleng babae, simpleng lalaki sa church na to, marami kang magagawa sa guidance ng banal na Espiritu, mga kapatid. Pagpalanta ng Panginoon, amen? Amen. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang